Sinanawagan pa rin ng tulong ang mga biktima ng bagyong Yolanda sa Hernani, Eastern Samar mahigit isang buwan matapos ang bagyo. May news to go si Haji Rieta. Haji. Yes, mahigit isang buwan na nga matapos ang paghagupit ng bagyong Yolanda at bakas pa rin ang pinsala sa bayan ng Hernani dito nga sa Eastern Samar. Ilan sa mga bahay na nadaanan namin ay hanggang ngayon ay may karatula pa nga nagsasabi nga kailangan nila ng tulong. At pagtuntong namin sa mismong sentro ng bayan ay mas malaki pang pinsala yung aming naabutan. Sa tabing dagat, marami raw mga bahay pero sa lakas ng storm surge ay nawasak lahat at tanging mga inanod na kahoy na lang na naipon ang natira. Ang seawall din ay hindi rin pinatawad at nawasak pati ito. At ang eskwelahan ay nawasak din, pader na nga lang yung natira doon. Matinding pinsala rin, Hawi, yung sinapit ng munisipyo ng Hernani. At dahil walang mga bahay, ang mga residente ay sa tent muna sila pansamantalang nakatira. Pero ang ilan ay mas pinili na sa mga bahay muna na nawasak manatili. At may mga residente rin na pilit na binabalik sa normal ang kanilang buhay. Gaya nga ng mga nakausap nating mga mangisda na pinilit na makapagpatayo ng bahay mula sa mga napulot na kahoy at yero. At sinisimula na rin ang pagtatayo ng mga bunkhouses para sa mga walang matitirhan. At sa kanya ay sapat pa raw ang pagkain sa lugar pero hanggang Enero na lang daw ito ay na mismo sa mayor ng bayan ng Hernani. Ang problema nga lang daw ngayon, Hawi, ay ang livelihood program para sa mga nasalanta ng bagyo dahil walang hanap buhay ngayon dito sa lugar, Hawi. Haji, sinasabi ba sa iyo kung may mga umalis na, may marami bang umalis na residente dyan sa Hernani o marami pa rin yung nananatili dyan at natutulog pa rin dyan? Actually, yung nakausap natin kahapon na isang residente, yung pamilya niya ay pinaluwas niya na ng Maynila dahil may mga mag-anak doon dahil talagang totally devastated yung mga ari nila dito, yung mga bahay nila. At ganun yung ibang kakilala nila ay nag-ialisa na lang din sa mga mismong nawalan ng mga bahay. Kasi kung mananatili daw dito sa lugar, Hawi, ay mas lalo silang mahihirapan. Kaya mas minabuti na lang nila na tumira na lang muna sa mga kamag-anak sa Maynila, Hawi. Okay, pero may mga nakita pa rin tayo mga residente sa video mo, no? Saan sila natutulog? May nakita tayo mga tolda o tents. Karamihan ba ng mga tao dyan at tutulog sa mga tent? Dahil yun nga, halos flattened na yung bayan at walang natirang mga struktura. Yes, Hawi, tama ka dyan. At habang nagkakaroon kasi dito ngayon, Hawi, ng rebuilding, ng ilang mga bahay. At may mga pinamimigay din na mga ilang gamit nang sa ganun makapagpatayo ng bahay. At habang hindi pa sinisimulan ng mga pagpapatayo ng mga bahay, ay temporarily sa mga tent muna nakatira itong mga residente na nawala ng bahay. Yung pinapatayo din ng mga bunkhouses ay pwede rin tirahan itong mga residente habang wala pang hindi pa pinapatayo yung mga bahay. Pero Hawi, alam naman natin na yung lugar ay talagang delikado na, dahil yung seawall ay talagang nasira din. So malamang dapat na siguro doon ipatayo itong mga bahay kasi nga sakaling mangyari na naman yung mga malalakas na storm surge ay baka maulit lang ulit yung nangyaring pagkasalanta at paggawasak na ng mga bahay doon, Habi. Yeah. Alam natin na sa ibang lugar na nasalanta ng Yolanda, nagbabalik klase na mga estudyante kahit sa mga informal classrooms, no? Anong napansin mo dyan sa Hernani? Nagtuturo ba ulit ang mga guro at nakakapag-aral na ba ulit ang mga bata? Hawi, sa ngayon, wala pang klase doon sa mismong eskwelahan kung saan nasira. At yung ibang lugar naman na hindi lang sa bayan ng Hernani, may mga lugar naman na hindi naman gaano nasira yung kanilang eskwelahan. Doon naman nagsasagawa yung ng mga klase. Pero doon sa mismong bayan ng Hernani, ay pansamantala mo lang tinigil yung pagtuturo at klase habang inakasikaso pa kung ano pa yung mga pwede nilang maisalba nang sa doon ay magamit sa pagtuturo. Yung mga guro doon, Hawi, ay nag-volunteer na rin na maibalik kahit pa paano patayo ng mga temporary na classroom nang sa doon ay makapagpatuloy na sa mga klase, Hawi. Okay, ang ginagamit mo ngayon, yung cellphone mo, no, para makausap kami. So, may mobile signal na dyan. Tama?
Sa ilang lugar, Hawi. At kasi marami pa rin gaya nung pinanggalingan natin sa galit ng Borongan at papunta tayo ngayon sa Giwan ay paputol-putol yung signal. May mga bayan kasi, Hawi, na minsan na kapag lumipat ka naman sa ibang bayan ay merong signal, Hawi. So hindi pa kompleto yung service ng mga mobile o telcos dyan, no? Pero kuryente, wala pa rin, ano? Tama ka dyan, Hawi, at hindi pa full service yung serbisyo ng komunikasyon dito. Pagdating naman sa kuryente, Hawi, ilang bayan pa lang din ang may kuryente at marami pa rin yung wala pang kuryente. Pero ang kagandahan naman dito, Hawi, napapansin natin, may mga nagtatayo ng mga poste, may mga nagkukumpuni naman ng mga linya ng kuryente nang sa ganoon ay unti-unti na maibalik itong serbisyo ng kuryente. Sa bayan ng Hernani ay tanging generator lang muna yung ginagamit mismo ng munisipyo nang sa ganun ay makapaghatid sila ng serbisyo doon sa kanilang mga kababayan doon, Habi. At saka nagpangako yung pamahalaan na bago magpasko ay babalik na yung kuryente. Maraming salamat. Yan din ang inaabangan natin, Habi. Kung talaga ba nga kaya na maibalik at totally yung serbisyo ng kuryente at maging na din na komunikasyon nang sa ganun ay maging masaya naman ang Pasko ng lahat ng mga nasa lansangan ng paghahabi. Maraming salamat, Haji Rieta.